Pagkain, pangunahing pangangailangan na tila maila para sa marami. Ang dami nakuha ko! Pero kung hirap na sila noon, mas ramdam daw lalo ang gutom ngayong may pandemya. Saya na ako na yun. Hindi na ako mag-iisip ng ulam. Alas 6 ng umaga, nagbabagsak na ng basura ang truck na ito sa isang junk shop sa Quezon City. Oras na para sumabak sa trabaho si Sheila Cesista, 30 taong gulang. Isa siya sa mga tagapili ng junk shop na ito. Sa basura na nasa tambakan na ito, umaasa ang ilan sa mga pamilya dito para sa kanilang araw-araw na pangkabuhayan. Pero hindi lang yan. Sa basura na rin umaasa ang ilan sa mga nandito para sa mismong pagkain nila. Paano ka napunta sa ganyang klaseng linya? Simula po nung bata na po ko. Dito na po ako. Hindi na nagturo to eh. Dati nakikita lang namin, nanonood lang kami hanggang natuto na kami. Nag-umpisa po kasi kami ang 6 years old. Sumasali pa na po kami magpulot-bulot. Tumutulong po kami dati sa matatanda. Tapos babayaran kami ng 20 pesos, masaya na kami. Habang hinahawakan ang iba't ibang piraso ng basura, walang kahit anong suot na guwanti si Sheila. Isang lumang cloth mask ang gamit niya. Tama ba? Mga gamit na mask yung nakikita ko? Opo. Saka gloves? Opo. Delikado yun ah. Wala po kami magagawa. Yun na po yung nakasanayan namin. Nasanay na kayo sa ganyan? May mga mask, mga gamit na gloves. Hindi po namin gagawin to. Paano po kami mabubuhay? Ito lang po kasi hanap buhay namin dito eh. Hindi ba natatakot magkasakit? Lalo na ngayon. Kalat yung virus, yung COVID. Dasal lang sa Diyos na siya na bahala sa amin. Ginagawa namin. Binabayaran si Sheila ng may-ari ng junk shop para sa kanyang pagpipili. Nakadepende ang kita niya kung ilang kilo ng basura ang kanyang mahihiwa-hiwalay. Magkano ba kinikita mo dito sa mga nakukuha mong Kaya kahapon po, naka 133 po ako. 133. Okay. Yun, pang na po yung pambigas. Hanggang 200 lang po yung namin dito. Pinakamalaki na yun? Pinakamalaki ko na po yun. Sa gitna ng pangangalakal ng basura, may nahanap si Sheila na paborito raw ng kanyang anak. Isang plastic ng candy. Masarap. Apa. Hindi ko masakit sa mo pag nakain ka ng ganyan? Hindi pa. Nakahanap din si Princess ng laruan sa tumpok ng basura. At nakakita pa si Sheila ng hindi pa nabubuksang juice pack. Bago mag alas 12 ng tanghali, halos mapuno na ni Sheila ang isang plastic bag na pinaglalagyan niya ng mga itinapong pagkain. Ito po, ham. Igigita ko to. Baka sira na. Yun ang tanghalian namin ngayon. Ito na ang tanghalian nyo. Opo. Baka naman puro mga expired na yung mga nakukuha mo. Nalalaman po namin, pag buo siya, hindi na po namin kinukuha. Pero pag powder pa siya, na naaalog pa, kinukuha po namin. Kailan bang expiry date Ito niya? naman po, ang expiry date niya is 2018. 2018. 2 taon na lumipas. Sheila, tingnan natin yung pampalasa. Kailan nag-expire yan?
February 2020. 2020. May ganun po talaga Oo, po. mga buwan pa lang, no? Buwan pa lang po. Ano yung Sheila? Kape yata yan. Kape, Oh. 2016 po. 4 na taon na yun. Po. Kinape pa po namin to kanina. Wala naman nagkakasakit sa mga anak. Wala naman po. Pag uwi ni Sheila, agad niyang inihanda ang lutuan. Ito na yung mga nakolekta ni Sheila mula dun sa tambakan ng basura. May hamon, pechay, kung ano-ano pang ricado, kung ano-ano pang panlasa. Lahat ng yan galing sa basurahan. Ito yung kanilang magiging tanghalian at hapunan na rin. Habang pinapakuluan ang ham na nakuha mula sa basura, inihanda na ni Sheila ang mga gulay na nakuha rin sa junk shop. At sa kanya, isinama ang mga ito sa ham at nilagyan ng sabaw. Oras na para mananghalian. Nakain namin, sinabawan ng gulay na may ham. Ulam lang po yung pinakain ko. Pag wala kaming kanin, di bali na sila, basta makakain sila ako. Pag may sapat pang ulam, pinapapak ko na lang po. Kahit alam kung saan galing ang pagkain, nasanay na raw ang mga anak ni Sheila. Ano bang kinakain ninyo? Pagpag po. Parang galing po sa basura. Anong lasa? Sarap na rin po. Maswerte na raw ngayong araw dahil kahit papano may makakain sila. Nung panahon daw kasi ng ECQ, nawalan sila ng trabaho. Lahat po ng junk shop dito nagsara. Nakakalabas nga po ako pero hindi ko kaya maghanap kung saan kami hanap ng kakainin namin. Naranasan namin hindi kumain. Ayun yung point na pag-pandemic dito na wala talaga kami matakbuhan. Nakatanggap naman sila ng pagkain at 7,000 na ayuda mula sa SAP at 4Ps. Pero may mga pagkakataong kapos daw talaga. Paano yung pinagkasya yung kakaunti sa pamilya? Sa amin kasi, 4 na anak, 2 kayo. sa amin mag-asawa, katuwiran kasi namin, di bali na tiisin namin yung gutom. Sa amin mag-asawa, wag lang yung mga anak namin. Sa buong araw, ha? Tubig lang ako ng tubig. Napakahirap po. Kung walang pandemic, mahirap na nga. Naghirap pa kami lalo. Dahil sa pandemic. Kahit hirap sa buhay, pinipilit ni na Jovan at Princess na makapagpatuloy sa pag-aaral. Inaano ko po sa sarili ko na maturuan sila. Tatrabaho umaga, sa gabi, tinuturuan ko sila. Bawat isang gabi, isang modular nila ang natatapos namin. Ang pangarap namin sa kanila, makapagtapos sila, makapagkuleho sila. Pag nakatapos sila, andyan yung pwede sila makakuha ng trabahong matino. Pagkatapos mananghalian, balik trabaho si Sheila sa pilian. Sa bawat pagbukas ng plastik ng basura, umaasa si Sheila na may makuhang mga gamit o plastik na pwede pang mapakinabangan. Habang namimili, tumambad kay Sheila ang isang tray na puno ng lutong ulam. Lechon, ulo ng baboy at paa. May ulam na kami mamaya. Masaya na ako na yun. Hindi na ako mag-iisip ng ulam. Makakatipid kami kahit papaano. Pang ilang kainan niyo? Hanggang mamayang gabi namin ito eh. Kasi kami dito pag nakakakuha, hati-hati kami. Bigayan kami. Sa loob ng 6 na oras na pagkalkal ng basura sa pilian, nakahanap si Sheila ng pananghalian at panghapunan para sa pamilya. Kung tutuusin, malaking serbisyo ang ginagawa ni na Sheila para mabawasan ang basurang itinatambak sa landfill. Pero matapos ang isang buong araw na trabaho, 100 piso ang kinita ni Sheila.
Pinakamain ako 100 plus, 100 yan. Ngayon, pambili mo na yan na. Gatas, saka bigas. Para sa hapunan, pinrito ulit ni Sheila ang isang piraso ng baboy na nakuha sa pilian. Gamit ang kinita ngayong araw, bumili siya ng sausawan. At saka, pinagsaluhan ng buong pamilya ang biyayang nakuhang mula sa basura. Isang pitsyal na kape at kaning lamig ang almusal ng pamilya ni na Grace at Jerry Mendoza. Kape ang pinainom sa bunso. Wala pong kakayan bumili ng gatas, hanggang doon lang po sa kape. Alas 7 ng umaga, isang pitsyal na kape at kaning lamig ang almusal ng pamilya ni na Grace at Jerry Mendoza. May 3 anak ang mag-asawa. Kape naman ang pinainom sa bunso. Bakit kape yung pinapainom imbis na gatas? Wala pong kakayan bumili ng gatas, hanggang doon lang po sa kape. Pagkatapos ng almusal, bitbit ang isang timba, sa bakawan na ang diretsyo ni na Grace at Jerry. Kasama nila ang 2 anak na sina Ashley, 4 na taong gulang, at John Mark, 3 taong gulang. Ang bunsong anak, pinababantayan muna sa kanilang kapitbahay. Matapos ang 10 minutong paglalakad, susuyurin na ni na Grace ang bawat sulok ng bakawan. Ayun pa, ma. Ang kanilang tanghalian at hapunan sa araw na ito nakadepende sa dami ng makukuha nilang suso. Anong hanap buhay niyo mag-asawa ngayon? Yan po, minsan extra po ako magbilad. Minsan po, siya po, nangunguha po siyang suso. Pag nakakuha po siya, ibabalot-balot ko po yun. Bebenta ko ng 30. Minsan po, pag di nauubos, pinang-ulam na lang namin. Ang dami nakuha ko! Minsan, nabibili lang po sa isang timba namin. Mga 2 balot, 3. Sakto lang po pambili ng bigas. Ang dami, oh. Yung makuha. Maswerte sila ngayong araw dahil mababaw ang tubig sa bakawan. Mahirap po. Kasi po maputik eh. Makikita mo pa siya nasa ilalim po ng lupa. Hindi po siya sa ibabaw. Pagka hindi po marunong, wala po. Madalas raw silang nasusugatan sa paa dahil sa matutulis na bato at sanga sa bakawan. Takot na rin mo ito eh. Ang panganay na si Ashley, minsan na ring nasugatan ng paa. Ito po ang dito ko. Nakalang na. Construction worker si Jerry pero dahil sa pandemic, natigil siya sa trabaho. At panghuli ako dito. Noon po nakakatikim po yung mga anak ko ng karne, nung may trabaho po ako. Eh, gawa nga po nung natigil. Wala naman akong ma-apply na iba kasi hindi po ako makalabas-labas sa kukuha ng mga requirements po. Matapos ang 4 na oras, ang mga susong nakuha, iuuwi na nila para linisin at ibenta.
Sige, tara. Binti na lang. Sige na. Sa 5 balot ng suso na ibinenta ni Grace, 3 lang ang nabili. Mahina po kasi 30 na nga lang po. Tinatawaran pang 20, tapos may nangutang pa. Yun, may natira pa rin na 2. Magkano lahat mo? 70 po. Mapapagkasya natin sa 7. 1 kilong bigas, tapos asin, bechin. Kinder na sana ngayong pasukan si Ashley, pero dahil kapos sa pera, ay hindi na nagawang makapasok ng bata. Gustong-gusto po namin siya pag-aralin. Minsan nga po, sinasabi niya sa akin, Mama, mag-aral na ako, Mama. Nakikita niya may mga batang nag-answer ko, anak, di ka pa pwede mag-aral kasi wala pa tayong pambili ng cellphone pang online. Ang natirang 2 balot, pinanghalian na ng pamilya. Namumulot lang daw sila noon ng suso pag walang-wala na at hindi makapasok sa construction si Jerry. Pero ngayon, araw-araw na nila itong ginagawa para may makain. Madalas raw makaranas ng gutom ang pamilya ni Grace at Jerry. Mahirap po. Kasi po, minsan po na raranasan namin sa walang kainin. Natutulog na lang po kami na walang kain. Sa ginawang survey ng SWS noong September 2020, lumabas na 7.6 million na pamilyang Pilipino ang nagsabing nakaranas sila ng gutom nitong nakalipas na 3 buwan. Sa bilang na yan, mahigit 5 milyon ang nagsabing nakaranas sila ng moderate hunger. Samantalang 2 million naman ang nagsabing severe hunger o matinding gutom ang kanilang naranasan. Umabot din sa 3.6 million ang bilang ng mga nawalan ng trabaho. Meron tayong recession right now na ang COVID pandemic ang siyang nagdulot dito sa ating bansa. No? So kung walang source of income ang mga tao, di ang unang mangyayari dito ay ang gutom. You go out and ask people, ang sabi nila siguro mas mauna sila mamatay sa gutom kaysa sa COVID. May mga programa naman ang gobyerno para matugunan ang gutom, gaya ng Social Amelioration Program o SAP. Sina Sheila nakatanggap nito, pero sina Grace walang natanggap na SAP. Hindi rin sila miyembro ng 4Ps. Inilapit namin ang kaso nila sa lokal na pamahalaan. Nabalitaan ko nga na yung kanyang asawa ay walang trabaho. Napagkasunduan namin na bibigyan po namin siya ng trabaho at hanap buhay. Ito naman si Mrs., bibigyan din namin siya ng tulong puhunan para naman makapag-tinda-tinda siya kahit na merienda o ulam dun sa kanilang lugar. Yung kanyang ibang anak, gagawin po natin siyang scholar kasi meron po tayong scholarship program. As of October 10, 2020, mahigit 13.97 million na mga pamilya na ang napahatiran natin ng second tranche ng Social Amelioration Program at ang naipahatid na nating ayuda ay mahigit 83.5 billion pesos para nga sa second tranche. Napirmahan na rin yung Bayanihan to Recover as One Act at tayo ay nagpapatupad na rin ng mga programa para makatulong na ma-meet yung layunin ng batas na ito. Lahat apektado ng krisis dahil sa COVID-19. Pero ang nakakabahala, ang mga dati nang kumakalam ang sikmura, lalo pang pinahirapan ng pandemya. Para sa mga gaya ni Sheila at Grace, tuloy raw muna sila sa paghahanap ng pagkain sa basurahan. Mama, dami nakuha ko! At pagsuyod sa bakawan para may mapakain sa kani-kanilang pamilya. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito nakatala sa aming Reporter's Notebook.